Ang mataong hindi nakatapos ng kolehiyo tulad mo, ate, ay hinding-hindi maintindihan, pero kaming magaling sa magagandang unibersidad. Iba ang level ng usapan namin, pero siguro hinding-hindi mo talaga iyon malalaman. Ito ang mga salitang tila patalim na sinambit ni Isabel, ang hipag kong 1 taon pa lang sa pamilya, habang ako'y pagod na pagod sa paghahanda ng pagkain para sa Noche Buena mula pa kaninang madaling araw. Sa sandaling binitiwan niya ang mga salitang iyon, tila nagelo ang hangin sa sala. Nakatayo lang ako, suot pa ang aking apron at hawak ang basahan, hindi makapagsalita. Lahat ay nagkatinginan at sa gitna ng katahimikan narinig ang malakas na paglapag ng baso sa mesa. Tumayo ang biyenan kong si Nanay Tessie. Walang-wala ka namang may pagmamalaki. Sino ka para malitin siya? Itikom mo yang bibig mo. Ang lamat na nagsimula sa isang pagkakamali sa pagsasalita sa umaga ng Pasko ay unti-unting magbubunyag ng mga katotohanang hindi inaasahan ng lahat. Bago magsimula ang kwento, paki-subscribe at I-like ang aming channel. Naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. 4:00 ng madaling araw, bisperas ng Pasko. Si Elena ay nasa kusina, nahuhugas ng magulay sa lababo. Nanginginig ang kanyang makamay sa lamig ng tubig, ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang kutsilyo, mabilis niyang hiniwa ang mga sangkap sa kalan. Kumukulo na ang sabaw para sa menudo. Muling hinigpitan ni Elena ang tali ng kanyang apron at bumulong sa sarili. Aray, ang likod ko. Kailangan ko pang magprito ng lumpiang Shanghai, magluto ng menudo, at ihanda ang hamonado. Kahit magmadali ako, baka 7:00 na ako matapos. Bilisan mo, Elena. Bilisan mo. Sinulyapan ni Elena ang orasan habang minamasa ang harina. Sanay na siyang mahanda ng pagkain para sa 12 ng tao tuwing may okasyon. Maaga-alas-6 ng umaga, bumukas ang pinto ng master's bedroom at lumabas si Nanay Tessie na nakapajama. Lumapit siya sa kusina. Naku, ang panganay kong manugang. Gising ka pa bago sumikat ang araw at ang dami mo nang nagawa. Halika, ako na diyan, tulungan na kita. Nakpunas ng kamay si Elena at ngumiti. Nay, gising na po pala kayo. Pagod po kayo. Bumalik na kayo sa kwarto at matulog pa. Kaya ko na po ito. Matatapos ko rin po ito agad. Umiling si Nanay Tessie at nagsimulang magsuot ng apron. Anak, paano ako makatulog ng mahimbing sa kwarto habang ang manugang ko ay nagpapakapagod dito? Halika, ako na ang maghihiwa ng sibuyas. Tumabi si Nanay Tessie kay Elena at nagsimulang magiwang ng gagulay. Tahimik silang nagtutulungan. Ilang sandali pa, maingat na nagsalita si Nanay Tessie. Elena, anak, halika't umupo ka muna saglit dito. Bakit po, Nay? 20 taon ka na sa pamilyang ito at napakarami mo ng pinagdaanan at isinakripisyo. Paano ko ba malalaman ang lahat ng hirap na tiniis mo? Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Naku, Nay naman, bakit po ganyan ang sinasabi ninyo sa umagang Pasko? Natural lang naman po na bilang panganay na manugang, alagaan ko ang pamilya. Hinawakan ni Nanay Tessie ang kamay ni Elena. Walang natural lang sa mundo, anak. Dumating ka sa pamilyang ito na walang-wala kami, lubok sa utang. Naalala mo ba noong hinahabol tayong ng mga pinakakautangan ng asawa mo? Sa murang edad mo, nagsimula ka sa isang maliit na karinderya para bayaran ang lahat ng utang na iyon. At ngayon, tingnan mo, isa ka nang may-ari ng isang malaking restaurant franchise. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng biyenan. Lahat po iyon ay dahil sa inyo, Nay. Kayo po ang nag-alaga sa mga anak ko habang nagtatrabaho ako at lagi kayong nasa tabi ko para suportahan ako. Hindi ko po iyon magagawa kung nag-iisa lang ako. Utang ko po sa inyo ang lahat. May namumuong luha sa mga mata ni Nanay Tessie. Ano ka ba? Isa kang biyaya na hulog ng langit. Dahil sa isang manugang na tulad mo kaya nakaahon ang pamilya natin at nabubuhay ng marangal ngayon.
Maraming salamat, aking panganay. Umiling si Elena at tumawa. Naku, Nay, pinapayak niyo naman po ako. Masaya po ako na maging anak ninyo. Kaya huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano at mabuhay po kayo ng matagal, lampas 100 taon para samahan kami. Pangako po, Nay, pinunasan ni Nanay Tessie ang kanyang maluha. O anak magsama-sama tayong mabuhay ng walang kinainggitan. Itong malawak at magandang tsondo na tinitirhan natin ngayon, lahat yan galing sa dugot pawis mo, hindi ba? Pero yang bunso, nakakasakit talaga ng ulo. Tumingin si Elena kay Nanay Tessie, nakpatuloy ang matanda. 1 taon pa lang siyang kasal, hindi ba? Ang iba nga, sa unang Pasko nila sa pamilya ng asawa, kahit magunaw ang mundo, dapat kagabi pa lang andito na para tumulong magiwa ng bawang at sibuyas. Pero siya, ni Aninowala, paano siya nakakatulog ng mahimbing habang ang ate niya ay nagpapakapagod dito mula madaling araw? Sinubukang pakalmahin ni Elena ang biyenan. Nay, hayaan niyo na po, ganyan po yata talaga ang makabataan ngayon. Lumaki po siyang prinsesa kaya hindi pa niya alam kung ano ang buhay, may asawa o kung paano maghanda para sa Noche Buena. Umiling si Nanay Tessie. Anong bata? Hindi edad ang problema, kundi ang pag-uugali. Isipin mo noong ikaw ang bagong kasal, 25 ka lang nun, isang musmos na nagsisikap alagaan ang kanyang biyenan. Hanggang ngayon, nadudurog ang puso ko kapag naalala ko iyon. Ngumiti si Elena. Nay naman, bakit po natin binabalikan ang nakaraan? Noong una nga po, nasuno ko lahat ng niluluto ko. Diba, si Isabel po, wala pa sigurong kamuwang-muwang. Pagdating ng panahon, kapag nakaanak na siya at naging mas matanda, matututo rin po siyang kumilos ng tama. Tiningnan ni Nanay Tessie si Elena na may awa. Napakabuti mo naman, parang isang hangal na oso. Ikaw na itong pagod na pagod at biktima ng lahat, pero siya pa rin ang kinakampihan mo. Masyado kang mabait, kaya ako ang nasasaktan para sayo. Inilagay ni Elena ang magulay sa isang lalagyan. Hayaan na po natin, Nay. Mawawala ang swerte kapag nagawi tayo sa umaga ng Pasko. Unang beses pa lang naman po ito. Kakausapin ko na lang po siya mamaya pagdating niya. Pagbigyan na po natin siya ngayon, pwede po. Tinapik ni Nanay Tessie ang likot ni Elena. Anghel talaga itong panganay kong manugang. Kahit haluhugin mo ang buong mundo, wala kang makikitang tulad niya. Iginala ni Nanay Tessie ang tingin sa sala. Tingnan mo itong malawak at magandang tsondo. Sa buong buhay ko, pinangarap ko lang makatira sa ganitong klaseng bahay. Lahat ito ay dahil sa perang pinahirapan ng panganay kong manugang sa kanyang restoran. Hindi ba ikinawi ni Elena ang kanyang kamay? Naku, Nay, iisang pamilya lang po tayo, bahay nating lahat ito. Walang pera ko o pera ninyo, pera po nating lahat ito. Tumango si Nanay Tessie. Dapat tama ang sinasabi natin. Ikaw ang nagtrabaho araw at gabi para mabili ito, kaya bahay mo ito. Kaninong bahay pa ba? At saka, yung tsondo sa bigese kung saan nakatira yung kapatid mong walang modo na si Marco. Ako ba ang bumili nun? Hindi ikaw. Habang binabaliktad ang pritong lumpia, sumagot si Elena. Nag-iisa ko lang po siyang bayaw. Magpapakasal na po siya sa isang disenteng paraan, kaya natural lang po na bilang ate niya, tulungan ko siyang makaroon ng sariling bahay. Bumuntong hininga si Nanay Tessie. Anong tulong? Binili mo ang buong unit. At hindi lang yan. Yung libo-libong tuition fee niya sa mamahaling universidad hanggang makatapos siya ng master's degree, lahat galing sa bulsa mo. Alam ko ang lahat ng iyon, ngumiti si Elena. Napakatalino po ni Marco, Nay. Sayang naman po ang talino niya kung hindi siya makakapaaral dahil lang sa pera. Hindi ko po kayang makita iyon. At sulit naman po ang investment, naging matagumpay siya, hindi po ba? Tumingin si Nanay Tessie kay Elena.
Edukasyon lang ba? Yung maganda niyang trabaho sa malaking korporasyon ngayon, hindi ba dahil din sa iyo kaya niya nakuha? Napakunot no si Elena. Ipinaliwanag ni Nanay Tessie. Si Mr. Tan, ang chairman ng kumpanyang pinapasukan ni Marco, di ba't laging pinupuri ka niya dahil sa tagumpay mo bilang isang self-made woman sa industriya ng pagkain? Sinubukang alalahanin ni Elena. Opo. Nung Food Expo last year, nakaroon po ako ng pagkakataong makilala siya. Naikwento ko po ng kaunti ang tungkol sa negosyo ko. Tumango si Nanay Tessie. Ayun na nga, narinig ni Chairman Tan ang kwento mo kung paano ka nagsimula sa wala at humanga siya ng husto sa pagkatao mo. Ikinawe ni Elena ang kamay. Naku, Nay, hindi naman po ako ganon ka-espesyal para hangaan niya ng ganon. Mabuti lang po siguro ang tingin niya sa akin. Seryosong nagsalita si Nanay Tessie. Totoo yon, si Chairman Tan mismo ang nagsabi. Kung kapamilya, siyang isang masipag at determinado na si Elena, mapagkakatiwalaan ko siyang magtrabaho sa kumpanya ko. Kaya naman sinuportahan niya ng husto ang kapatid mo noong interview. Nagulat si Elena. Talaga po, Nay, hindi ko po alam yon. Hindi po kasi niya nabanggit sa akin. Hinawakan ni Nanay Tessie ang kamay ni Elena. Totoo yon. Kinalaunan, tinawag ni Chairman Tan si Marco sa rooftop at sinabihan siya ng diretso. Dapat mong malaman na nakapasok ka sa kumpanyang ito dahil sa hipak mo. Huwag mong dudungisan ang pangalan niya at magtrabaho ka ng mabuti. Ganun ang sinabi niya. Namula ang mamata ni Elena. Hindi ko po talaga alam. Wala pong nabanggit si Marco sa akin. Umiling si Nanay Tessie. Lalaki yan. Nahihiya sigurong aminin na nakapasok siya sa trabaho dahil sa tulong ng hipak niya at hindi sa sariling kakayahan. Pero sa lublob niyan, habang buhay siyang magpapasalamat sa iyo. Kung hindi, hindi siya tao. Tumango si Elena. Mag-alas 8 nang umaga nang bumukas ang pinto sa harapan. Mula sa kusina, nakita ni Elena si Isabel na nakasuot ng mamahaling fur coat kasunod ng kanyang asawa. Sa kamay ni Isabel, isang handbag na may kilalang luxury logo. Tumayo si Nanay Tessie mula sa sala at bumuntong hininga. Masayang bumati si Isabel. Nay, andito na po kami. Maligayang Pasko po. Maikling sumagot si Nanay Tessie. Andiyan na pala kayo. Ang aga nyo naman, tirik na ang araw. Humarap ang asawa ni Isabel sa kusina. Ate Elena, kumusta po? Pasensya na po, dapat maaga kaming dumating para tumulong. Maligayang Pasko po. Nagpunas gang kamay si Elena at ngumiti. Okay lang Marco, maligayang Pasko rin. Halika, pasok kayo at umupo. Lumingon si Isabel sa kusina. Ate, ang sipag niyo naman po, magpapahinga lang po muna ako. Sobrang sakit pong likod ko sa biyahe. Tiningnan ni Nanay Tessie si Isabel pero hindi umimik. Tumango si Elena. Sige, Isabel, magpahinga ka na. Patapos na rin naman ako, maghahay na lang. Humiga si Isabel sa sofa at kinuha ang remote and GTV. Bumalik si Nanay Tessie sa kusina at bumulong kay Elena. Tingnan mo yon. Ang biyenan at hipag niya, pawis na pawis sa pagtatrabaho mula madaling araw, pero siya pagkatapos bumati, diretso higa sa sofa. Ni daliri ayaw, igalaw. Pinakalma ni Elena ang biyenan. Nay, baka marinig po kayo. Pasko naman po, hayaan nyo na siyang magpahinga. Kaya ko na po ito. Tiningnan ni Nanay Tessie si Elena na may pagkawa. Naihanda na ang mesa para sa Noche Buena. Matapos ang maikling dasal, sinabi ni Nanay Tessie, sige na, bago lumamig ang pagkain, kumain na tayong lahat. Umupo ang lahat sa hapagkainan, maliban kay Elena. Pabalik-balik siya sa kusina, naglilikpit ng pinagamitan at nag-init ng sabaw. Kumuha si Isabel ng gulay gamit ang kanyang tinidor. Ate,
Parang medyo malat itong adobong kangkong, masyadong matapang para sa panlasa ko. Agad na sinikong ng asawa niya si Isabel. Ano ka ba? Magdahan-dahan ka nga, pinahirapan yan ni ate mula madaling araw. Huwag ka nang magreklamo, kumain ka na lang. Nakibit balikat si Isabel. Bakit mo ako sinisiko? Sinasabi ko lang ang totoo. Maalat naman talaga. May mali ba sa sinabi ko? Ibinaba ni Nanay Tessie ang kanyang kubyertos at tiningnan ng masama si Isabel. Pagkatapos kumain, inilapak ni Elena ang isang plato ng hiniwang prutas sa mesa. Kumuha si Isabel ng isang piraso ng mansanas at napangiwi. Grabe, ate, ang kapal naman po ng pagkabalat niyo sa mansanas. Sayang, yung laman sa ibang bahay, manipis at maganda ang pagkabalat nila. Ang diproporsyonal po ang gawa ninyo. Tiningnan ni Elena si Isabel ng sandali ngunit hindi umimik. Sumimangot ang mukha ni Nanay Tessie. Lumipat si Isabel sa sofa at nagsimulang makwento. Alam niyo po, Nay, may kabatch ako sa universidad na nakapag-asawa ng executive sa isang malaking kumpanya. Kakalipat lang nila sa pinakamahal na penthouse sa BGC at dalawa pa ang mamahaling European car nila. Nakikinig lang si Nanay Tessie habang umiinom ng taa. Itinaas ni Isabel ang kanyang boses. Yung isa naman doktor ang napangasawa. 2 beses sa isang taon, nagbabakasyon sila sa Europe. Nakakaingit talaga yung pictures nila. Iba talaga kapag may pinag-aralan, maganda ang napapangasawa. Tiningnan ng asawa ni Isabel ang kanyang asawa na may hindi komportableng ekspresyon, pero hindi ito napansin ni Isabel. Tiningnan ni Isabel si Elena mula ulo hanggang paa. Hay nako ate, ang baduy niyo po talaga. Sa panahon ngayon, may tao pa palang hindi nakatapos ng kolehiyo. Sa lahat ng kakilala ko, wala ni isang high school graduate lang, kaya nakakagulat talaga. Biglang nagyelo ang hangin sa sala. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang hawak niyang basahan. Nagpatuloy si Isabel. Kapag nakikipag-usap po ako sa mga kaibigan kong galing sa magagandang universidad, napapansin ko talaga. Iba ang level ng usapan sa mga high school graduate lang. Dahil siguro kulang sa kaalaman, parang walang class. Agad na hinilang ng asawa ni Isabel ang damit ng asawa niya mula sa ilalim ng mesa. Ano ka ba? Itigil mo na yan sa harap ng buong pamilya sa umaga ng Pasko. Ganyan ang sasabihin mo kay ate. Tumahimik ka na. Iwinaksi ni Isabel ang kamay ng asawa. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Totoo naman, di ba? Kapag makakasama ang magaling sa top universities, iba ang mga salitang ginagamit, iba talaga ang level ng usapan. Black, inilapak ni Nanay Tessie ang kanyang baso sa mesa. Nagulat si Isabel at napatingin sa biyenan. Tinitigan siya ni Nanay Tessie ng malamig na tingin. Ikaw na walang utang na loob. Alam mo ba kung sino ang nagbayad para sa tsondo na tinutulugan niyo ngayon? Nanigas ang mukha ni Isabel. Itinaas ni Nanay Tessie ang kanyang boses. Yang hipak mo na minamalit mo dahil sa kawalan ng pinag-aralan. Siya ang bumili niyan para sa inyo na walang ni isang kusing na ambag. Siya ang bumili niyan ng buo. Yumuko ang asawa ni Isabel. Iginala ni Nanay Tessie ang tingin sa sala. Akala mo yan lang. Buksan mo ang mata mo. Itong malaking bahay na comfortable nating inuupuan ngayon, pera rin ng hipak mo ang pinambili niyan. Ang titulong bahay na ito, nakapangalan sa kanya, kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Itinuro ni Nanay Tessie si Elena, habang ikaw ay nagyayabang sa pinag-aralan mo, alam mo ba kung gaano naghirap ang hipag mo sa loob ng 20 taon? Naglinis siya ng saig sa restaurant. Sinuportahan ang asawa niya at tinahon ang pamilyang ito mula sa pagkakabaon sa utang. Ang negosyo natin ngayon na kumikita ng milyon-milyon taon-taon, kaninong pawis ang dahilan? At ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Tumingin si Nanay Tessie sa kanyang anak. Marco, magsalita kang totoo. Nung nag-aral kang 4 na taon sa kolehiyo, sino ang nagbayad ng 100,000 tuition fee mo? And hipay mo, kailing sa paupabenta na pagkain.
Ang dahilan kung bakit nakapag-aral ka ng walang alalahanin sa para hanggang makatapos ng master's degree ay dahil sa peranang hipag mo, hindi ba? Lalong yumuko si Marco. Nagpatuloy si Nanay Tessie. Makinig kang mabuti. Ang trabaho ng asawa mo sa malaking korporasyon na ipinagmamalaki mo dahil din yan sa hipag mo. Alam mo ba kung gaano humanga ang chairman ng kumpanyang iyon sa kabutihan ng hipag mo? Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Itinuro ni Nanay Tessie ang kanyang anak noong interview. Sinigurado ng chairman na mataas ang puntos niya dahil sinabi niyang, kung pamilya siya ni Elena, mapagkakatiwalaan ko siya. Kaya natanggap ang asawa mo sa magandang kumpanyang iyon. Hindi dahil sa sarili niyang galing. Namula ang mukha ni Isabel. Malamig na nagpatuloy si Nanay Tessie. Ang ginastos niyo sa magarbong kasal sa hotel, ang mamahaling honeymoon niyo sa Europe, lahat yan galing sa bulsa ng hipak mo. Isang tambay na walang trabaho, paanong ang lakas ng loob mong maliitin ang tagapagligtas ng pamilyang ito dahil lang sa pagiging high school graduate niya. Ikaw na walang kakayahan at walang may pagmamalaki, itikom mo yang bibig mo. Nanginginig na nagsalita si Isabel. Nay, hindi ko po sinasadya, nakukuwento lang po ako tungkol sa mga kaibigan ko. Ikinaway ni Nanay Tessie ang kamay. Tumahimik ka, huwag ka ng magdahilan. Ano ngayon kung galing ka sa sikat na universidad sa Maynila? Anong ginagawa mo? Hindi batisa kang palamunin sa bahay. Ginagastos mo ang kakarampot na sahot ng asawa mo sa pagbili ng mamahaling bag sa mall at pagbabayad ng credit card gamit ang isa pang credit card. Akala mo hindi ko alam? Nagulat si Marco at napatingin kay Isabel. Tumingin si Nanay Tessie kay Elena. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaang may mangapi sa tunay na haliging pamilyang ito, si Elena. Ang diploma ba? Nakakain? Hindi mahalaga yan. Ang kakayahang magbigay sa kapwa at ang mabuting puso ang pinakamahalaga sa lahat. Tumayo si Isabel. Nay magsi lang po ako. Mabilis na umalis si Isabel. Tahimik na naklikpit si Elena ng mesa, walang imik. Hinawakan ni Nanay Tessie ang kamay ni Elena. Panganay kong manugang, pasensya na at nakarinig ka ng masasakit na salita. Hayaan mo na ang maplato, umupo ka muna at magpahinga. Bahagyang ngumiti si Elena at tumango. Mahigpit na hinawakan ni Nanay Tessie ang kamay niya at bumulong. Dahil sa isang anghel na tulad mo kaya nakaahon ang pamilyang ito. Pasensya na sa nangyari at maraming salamat. Hinawakan ni Elena ang kamay ng biyenan. Nay, ano po ba kayo? Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil ipinagtanggol niyo ako. 3 araw pagkatapos ng Pasko, si Elena ay nasa opisina niya bilang CEO ng kanyang franchise. Tinitignan niya ang dokumento at pinipirmahan ang tulong pinansyal para sa upangang franchisee. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang kape. Ma'am, handa na po ang food tasting para sa bagong menu. Sige, bababa na ako, sagot ni Elena. Sandali siyang tumingin sa labas ng bintana. Naalala niya ang isang gusali sa dikalayuan. 5 taon na ang nakalipas. Nui may maliit na karinderya si Elena. Isang araw, biglang dumating ang may-ari ng gusali. Boss, kailangan niyong lisanin ang pwesto sa loob ng 1 buwan. Papasok ang isang franchise na coffee shop. Nagulat si Elena. Pero may 1 taon pa po ang kontrata natin. Ngumisi ang may-ari. Babayaran ko na lang ang penalty. Doble naman ang ibabayad na upa ng coffee shop. Pakiusap po, pakisipan niyo po. 5 taon na po ako dito. Anong negosyo? Umalis ka na lang. Nang mabalitaan ito ngang kapwa tindera sa palengke, naktipon sila sa karinderya ni Elena. Isang may-ari ng gulayan ang kumompronta sa may-ari. Gaano kasipak ang taong ito? Bakit nyo ginaganito? Tama, siya pa nga ang nangguna para umunlad ang lugar na ito, sabi na may-ari na tindahan na karne.
Wala kayong pakialam dito, umalis kayo. Sigaw na may-ari, anong walang pakialam? Magkakasama kaming lalaban, sabi ni Presidente ni Asosasyon ni Magamaninda. Dahil sa sama-samang protesta, umatras ang may-ari ni Gusali. Hinding-hindi malilimutan ni Elena ang tulong na iyon. Bumalik sa kasalukuyan si Elena at tumayo. Sumakay siyang elevator papunta sa food testing area. Handa na ang sample ng bagong menu. Sige, ako mismo ang magluluto ngayon. Tikman ninyong lahat. Pumalakpak ang empleyado. Samantala, si Isabel ay nasa VIP lounge ng isang mamahaling department store sa Makati. Ma'am, ito po ang bago naming collection. Limited edition po. Magkano to? Tanong ni Isabel. Pia 250 nol po. Walang alin lang ang inabot ni Isabella ang kanyang credit card. Sige, kukunin ko. Umuwi si Isabel na may dalang maraming paper bag. Sa sahig ng sala, ikinalat niya ang nabago niyang bag at sapatos. May ilang sulat mula sa mailbox na nahulog sa mesa. Kinuha ni Isabel ang isang sobre, isang overdue notice para sa kanyang credit card. Nakasulat sa pulang tinta. Nanginginig ang kamay niya. Ang pangalawang sobre, overdue notice din. Ang pangatlo, isang demand letter. Napaupo si Isabel sa sofa. Hindi ko pa nababayaran ang para sa buwan na ito. Alas 9 ng gabi, dumating ang asawa niyang si Marco. Nakita niya ang masulat sa mesa. Ano to lahat? Gaano karami na naman ang binili mo? Makailangan ko lang, sagot ni Isabel. Ganito karami ang kailangan mo, paano natin babayaran to sa sahod ko? Kaya nga dapat mas malaki ang kitain mo. Bumuntong hininga si Marco. Mahal, subukan nating humingi ng tulong kay Ate Elena. Baka mabankrupt tayo nito. Sumimangot si Isabel. Ano, maluwak naman si ate. Kapag kinausap natin, tutulungan niya tayo. Ayoko. Hihingi ako ng tulong sa isang high school graduate lang. Anong kinalaman nun? Utang na loob natin sa kanya ang lahat. Anong utang na loob? Mayaman lang siya. Akala mo ba dakila siya? Para sa akin hindi. Nasisiraan ka na ba? Ang dami niyang naitulong sa atin. Pumasok si Isabel sa kwarto at ibinaksak ang pinto. Naalala niya ang mukha ni Elena. Isang high school graduate lang, bakit mas angat siya sa akin? Naalala ni Isabel ang kanyang nakaraan noong kumukuha siya ng master's degree. Nasangkot siya sa isang plagiarism scandal. Nang lumabas din ang issue ng maling paggamit ng research funds, muntik na siyang ma-expel. Doon niya nakilala si Marco at nakmadaling magpakasal. Walang nakakalam ng nakarang iyon. Hating gabi na, pumasok si Isabel sa study room. Binuksan niya ang computer at hinanap ang pangalan ng franchise ni Elena. Pumasok siya sa isang online forum para sa mananay. Tiningnan niya ang sistema ng review sa isang food delivery app. Ngumisi siya. Dito ako magsisimula. Nag-search siya ng paraan para itago ang kanyang IP address at nag-download ng VPN. Ngumiti siya. Pasensya na, ate, pero kailangan kitang pabagsakin. Nagsimula siyang magsulat ng isang pekeng kwento sa isang notebook. Ang ilaw mula sa monitor ay malamig na tumatama sa kanyang mukha. Isang buwan ang lumipas. Abala ang opisina ni Elena sa paghahanda para sa selebrasyon ng kanilang ika-100 na branch. Biglang tumunog ang emergency alarm mula sa call center. Anong nangyayari? Ma'am, biglang dumami ang mareklamo mula sa mga customer. Sa call center, kumikislap ang mga ilaw sa bawat telepono. Samantala, si Isabel ay nasa isang tagong lugar sa labas Nega, Maynila. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan Nega cellphone. May mga telepono po kayo na walang SIM card. Mga 5 po. Cash? Tanong ng may-ari. Opo, cash. Kumuha ang may-ari ng ilang luma at hindi rehistradong telepono. Inabot ni Isabel ang isang bungkos ng pera.
Pagbalik sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang isang plastic bag na may lamang pate na ipis at amag na pagkain. Inilagay niya ang mga ito sa isang lalagyan ng pagkain mula sa franchise ni Elena at kinuhanan ng maraming litrato. Binuksan niya ang kanyang laptop, ginamit ang VPN at gumawa ngang mga peking account sa mga online forum gamit ang mga bagong telepono. Isang pagbubunyag mula sa isang dating empleyado na tinanggal ng hindi makatarungan, iyon ang pamagat. Ang CEO na high school graduate lang ay kinukuha lang ang pera ng mga franchisee at walang pakialam sa kalinisan. Narito ang ebidensya. In-upload niya ang mga litrato. Pagkatapos, gamit ang iba't ibang account, nagsimula siyang mag-iwan ng mga komento. Umorder din ako diyan, may kakaibang amoy yung pagkain. Kaya pala, hindi dapat nakpapatakbo ng negosyo ang walang pinag-aralan. Kawawa naman ang mga franchisee, parang vampira ang head office. Sa loob ng 10 minuto, mahigit 20 komento na ang naroon. Ipinost niya rin ito sa iba't ibang Facebook group at delivery app reviews. Mabilis na tumas ang bilang ng views. 8,000, 5,000, 10,000. Ngumiti si Isabella, nagsisimula pa lang nakagulo sa call center ng kumpanya. Opo, customer, iimbestigahan po namin. Hindi po, walang ganyang pangyayari. Isang hindi pagkakaunawaan po iyan. Mabilis na umakyat ang marketing head sa opisina ni Elena. Ma'am, may malaki po tayong problema. Ipinakita niya kay Elena ang tablet. May mga malisyosong post online kasama ang mga litrato. Sa trending topics, naroon ang pangalan ng franchise ni Elena. Puno nga masasakit na komento ang comment section. Kaya pala, di dapat pagkatiwalaan ang mga high school grad. Totoo ba to? Ninanakawan nila ang mga franchisee? Hindi na ako order diyan. Pumasok ang sekretarya. Ma'am, sunod-sunod po ang tawag ng franchisee. Tawagin ang lahat para sa isang emergency meeting. Sa buong bansa, nagsimulang mag-cancela ng mga reservation ang mga customer. Sir, malinis po talaga kami. Pwede niyo pong tingnan. Nakita ko na sa internet. Ika-cancela ko na. Sa ibang branch, daksaan ang mga customer na humihingi ng refund. Sa meeting, tinanong ni Elena, alam niyo na ang sitwasyon, di ba? Ipunin lahat ng sanitation records at resibo ng lahat ng sangkap. Ngayon na, ma'am, totoo po ba yung malitrato? Hindi. Magapakayan. Kailangan nating patunayan. Huwag kayong mataranta. Manatiling kalmado. Alam nating malinis ang konsensya natin. Samantala, si Isabel ay kumakain ng brunch sa isang mamahaling cafe. Tiningnan niya ang balita sa kanyang telepono. Bumaksak ang presyo ng stocks ng kumpanya ni Elena. Ngumiti siya. Simula pa lang ito. Gumawa siyang panibagong post. Dagdag na pagbubunyag. Hinalan pamemeka and credential and CEO. Sinabi niyang college graduate siya para makakuha ng investors. Pro high school graduate lang pala. Tumatanggap din siya ng lagay. Tumawag si Elena sa isang malaking law firm. Makalipas ang isang oras, 3 abogado na eksperto sa cybercrime ang dumating. Ma'am, malinaw po itong libel at paninirang puri. Kailangan nating magsampa ng kaso agad. Mahahanap po ba natin kung sino ang may gawa? Possible po sa pamamagitan ng IP tracking. Makikipag-ugnayan po kami sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sige, magsampa kayo ng kasong kriminal. Walang arregluhan. Naghanda si Elena ng isang press statement. Ang kumpanya ay hindi mag-aatubiling gumawa ng legal na aksyon laban sa mga nagpapakalat ng malisyosong kasinungalingan. Walang magaganap na areglo. Gabi na, nanonood si Isabel ng balita. Lumabas ang statement ni Elena. Kinabahan siya sandali, pero ngumiti rin. Gumamit akong VPN. Paano nila ako mahahanap? May mga disposable phone pa ako. Nagplano siya para sa susunod na hakbang. 1 linggo ang lumipas. Sa harap ng branch ni Elena, naktipon ang vlogger at YouTuber.
Live po tayo ngayon sa harap ng kontrobersyal na restaurant. Alamin natin kung totoo ang mga alegasyon. Walang customer sa loob. Mukhang totoo nga ang mga sismis. Bawal po mag-shoot dito. Nakakaabala po kayo sa negosyo, sabi ng isang empleyado. Pinipigilan niyo po ba ang karapatan ng publiko na malaman ang totoo? Nakaroon ng isa pang emergency meeting. Ma'am, bumagsak po ng 10% ang benta natin ngayong linggo. Ang mga franchisee po hindi na raw makakapagbayad ng upa. Magkano pa ang natitira sa pondo ng kumpanya? Tanong ni Elena. ₱50 milyon po. Ilabas niyo lahat yan. Sasagutin ng head office ang upa at lugi ng mga franchisee. Ma'am, paano po ang pondo natin para sa operasyon? Okay lang. Kung malugi ang nga franchisee, tapos na rin tayo. Ang mahalaga ngayon ay ang manatili tayong nakatayo. Kinabukasan, lumabas ang balita sa diaryo. Franchise head office, naglaan ang milyong tulong sa mga branch. Ngunit iba ang tonong artikulo. Marami sa industriya ang naghihinala na ito ay isang paraan para takpan ang issue at patahimikin ang ma-franchisee. Anong klaseng balita to? Sigaw ni Elena. Ma'am, mukhang binayaran ng kalaban nating kumpanya ang media. Hapon na, dinala ni Isabel ang isang mamahaling set ng cosmetics sa bahay ng kanyang biyenan. Bakit ka na parito? Tanong ni Nanay Tessie. Regalo ko po sa inyo. Nay, anong kailangan mo? Pwede po ba tayong makusap sa loob? Sa sala, sinabi ni Isabel. Nay, nakikita niyo po ba ang nangyayari sa kumpanya ni ate? O, ano ngayon? Mukhang malapit na pong malugi. Kapag nangyari yon, lahat ng ari-arian na nakapangalan kay ate ay kukunin ng bangko. Itong bahay nakapangalan po sa kanya. Kailangan niyo na pong ilipat ang pangalan nito sa inyo. Anong pinagsasabi mo? Para po sa inyo ito, Nay. Baka magsisi po kayo sa huli. Kinuha ni Nanay Tessie ang regalo ni Isabel at itinapon sa labas. Umalis ka. Ngayon din, Nay, pakinggan niyo po ako. Ang lakas ng loop mong magangat ng yaman habang nagdurusa ang iba. Lumayas ka, huwag ka nang magpapakita sa akin. Umuwi si Marco. Mahal, malaki ang problema natin. Malulugi ang kumpanya ni ate. Kukunin din ang tsondo natin. Ano? Nakapangalan kay ate ang bahay na to. Kapag kinuhang bangko, sa kalsada tayo pupulutin. Kailangan nating ilipat ang pangalan nito ngayon din. Kung hindi, mawawalan tayo ng tirahan. Magdamak na kinumbinsi ni Isabela si Marco. Ang dami na nating utang, paano kung mawala pa ang bahay natin? Paano ko sasabihin yan kay ate? Umiyak si Isabel. Buntis ako. Para sa magiging anak natin, kailangan nating ipaglaban ang bahay na ito. Nagulat si Marco. Totu, tumango si Isabel. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, pumayag si Marco. Kinabukasan, pumunta si Marco sa opisina ni Elena. Ate, si Marco po ito. Pumasok siya at inabot ang isang folder. Ate, ito po, isang deed of absolute sale para sa tsondo. Nanigas ang ekspresyon ni Elena. Narinig ko po kasing nahihirapan ang kumpanya niyo, ate. Baka lang po, lumabas ka, ate. Pakinggan niyo po muna ako. Sinabi kong lumabas ka. Ate, wala po akong magawa. Marco, nakalimutan mo na ba? Mula sa pag-aaral mo hanggang sa trabaho mo ngayon, ako ang tumulong sa'yo. At ito ang isusukli mo sa akin, yumuko si Marco. Lumabas ka at huwag ka nang magpapakita sa akin. Mabilis na umalis si Marco. Samantala, si Isabel ay nasa bahay, handa nang magpost ng panibagong kasinungalingan gamit ang isang disposable phone. Ngunit naubusan siyang data. Buwisit ng walang pag-isip, kinonekta niya ang telepono sa wifi ng kanilang tsondo. Mabilis siyang nagpost at idiniskonekta ito. Sa sandaling iyon, sa opisina ng law firm, isang cybercrime expert ang nakatitig sa monitor. Huli ka. Anong nahuli mo? Ang IP address Nick Salarin. Hindi siya gumamit Nick VPN. Agad na tumawag ang abogado sa PNP Anti-Cybercrime Group.
Makalipas ang isang oras, natukoy nila ang lokasyon, isang Chondo unit sa BGC, Unit 403. Mabilis na pumunta ang abogado sa opisina ni Elena. Ma'am, natukoy na po namin ang lokasyon nege salarin. Nang makita ni Elena ang address, nanginig ang kanyang kamay. Ito ang address, NG Condonina Marco at Isabelle. Si Isabelle, kilala niyo po, asawa pong bayaw ko. Tumawag na po kayo sa pulis. Mag-request na tayo ni search warrant. Agad-agad. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, inilabas ang search warrant. Tara na, huwag kayong mag-iwan ng kahit anong ebidensya. Sabay-sabay, 4 na tauhan mula sa Sanitation Department ng City Hall ang dumating sa opisina ni Elena. Surprise inspection po, habang ini-inspeksyon ang lugar, dumating ang napakaraming reporter. Ma'am, totoo po ba ang maaligasyon? Nagtaka si Elena, paanong saktong-sakto ang dating nila sa likod ng mga reporter, may sumigaw. Tumabi kayo, may sasabihin ako, ito ang dati niyang masamang landlord. Itong babaeng ito, noon pa man, iligal na ang ginagawa. Noong maliit pa ang karinderya niya, napakadumi na, nakita ko lahat. Magsinungaling ka pa. May ebidensya ka ba? Sabi ni Elena. Ako ang may-ari ng pwesto. Akala mo hindi ko alam? Biglang may malakas na preno nege sasakyan sa labas. Isang itim na van. Bumaba ang presidente nege asosasyon nege magamanininda. Tumabi kayo. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Mga taga-media, tingnan nyo ito. 100 pirma mula sa mga taga-palengke. Nagpapatunay kung gaano kabuting tao si Elena. Si Elena ang tumulong para umunlad ang lugar namin. Tinulungan niya ang nahihirap na tindera. Huwag kayong maniwala sa kanya, sabi ngang may-ari ng gulayan. Napakasipag ni Elena. 10 taon ko siyang katabi, napakalinis niya sa paghahanda ng pagkain, sabi ngang may-ari ng tindahan ng karne. Hinawakan ng presidente ng asosasyon ang kwelyong landlord. Manloloko, gusto mong isumbong kita sa mga ginawa mo sa amin nun. Inilabas niya ang isa pang folder. Nandito lahat, ang pangabuso mo sa manangungupahan at ang hindi mo pagbabayad ng buwis, tax evader ka, namutla ang landlord. Umalis ka. Alam naming lahat na binayaran ka para magsinungaling. Samantala, dumating ang mapulis sa kondo ni Isabel. Pinuwersa nilang buksan ang pinto. Pulis, huwag kang gagalaw. Nakatago si Isabel sa ilalim NG sofa. Hinila siya palabas. Ano to? May warrant ba kayo? Ipinakita ang hepe ang search warrant. Nahanap nila ang laptop at ang 5 disposable phone. Kumpiskahin lahat. Hindi sa akin yan. Umiyak si Isabel. Pinusasan siya. Inaresto ka namin sa salang cyber libel at business interference. Sa presinto, todo tanggi si Isabel. Hindi po ako. Wala po akong alam. Ipinakita sa kanya ang mga telepono. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bahay ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Elena kasama ang kanyang abogado. Namutla si Isabel. Ate, inilapag ng abogado ang nga ebidensya sa mesa. Ang orihinal na metadata ng nga litrato, ang Wi-Fi connection log, at ang resibo ng pagbabayad sa isang taong inupahan para makalat ng sismis. Itigil mo na, tambak ang ebidensya. Humarap si Elena kay Isabel. Bakit mo ginawa to? Anong nagawa kong mali sa'yo? Patawad, ate. Huwag kang umasa ng patawad. Ate, parang awa mo na. Umarap si Elena sa investigador. Isampan niyo po ang pinakamabigat na kaso. Walang areglo. Umiyak na sumigaw si Isabel habang papalabas si Elena, ngunit hindi siya lumingon. Kinabukasan, nagpatawag si Elena ng press conference.
Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, ang metadata, ang IP logs at ang video ng testimonya mula sa mga taga-palengke na nagpapatunay sa kanyang kabutihan. Hindi po ako nahihiya sa paraan ng aking pamumuhay at hindi iyon makbabaho. Pumalakpak ang mataw. Tumayo ang isang franchisee. Ma'am, patawarin niyo po kami. Nakamali kami ng pag-isip. Nag-viral ang kwento. Nagsimulang mag-revenge buying ang mga tao para suportahan si Elena. Naging viral ang Support Elena campaign. Nag-crash ang mga delivery app sa dami ng order. Napuno ang mga restaurant. Sa kulungan, dinalaw ni Nanay Tessie si Isabel. Wala ka ba talagang isip? Patawad po, Nay, tulungan niyo po ako. Itatakwil ka na namin sa pamilya. Hindi ka na namin kapamilya. Ibinaba ni Nanay Tessie ang telepono at umalis. Hindi pinansin ang pagiyak ni Isabelle. Nagfile si Elena na 1 milyong pisong danyos pervisyos laban kay Isabelle. Na-freeze ang lahat ng bank account at ari-arian nito. Hindi na niya ito may babenta. Wala na pong ibang paraan kundi ang makipag-areglo, sabi ngang abogado ni Isabel. Ngunit matigas si Elena. Walang areglo. Pagkatapos ng krisis, lalong lumakas ang negosyo ni Elena. Ang benta ay tumaas ng 300%. Nagtayo siya ng isa pang pabrika at nagtatang ng isang scholarship foundation para sa mga anak ng kanyang nga franchisee at nagdonate ng malaki para sa modernisasyon ng mga pampublikong palengke. Isang gabi, sa isang family dinner, biglang dumating si Marco. Lumuhod siya sa harap ni Elena. Ate, patawarin niyo po ako. Nabulak po ako. Habang buhay kong babayaran ang utang na loob ko sa inyo. Itinayo siya ni Elena. Biktima ka lang din, Marco. Nilinlang ka ni Isabelle. Nakayakan at nakapatawaran ang pamilya. Samantala, kinumpis ka ng mga taga-bangko ang lahat ng gamit sa tsondo ni Isabel. Ang nga mamahaling bag, alahas at gamit ay nilagyan ng sticker ng repossessed. Isang investigative vlogger ang nag-upload ng video. Ang nakakagulat na nakaraan NG salarin sa franchise, scandal. Lumabas ang lahat, ang plagiarism, ang pagnanakaw ng research funds at ang pagka-expel niya sa universidad. Nalaman ni Marco ang lahat, niloko niya ako. Sa kulungan, hinarap niya si Isabel. Totoo lahat, di ba ipinakita niya ang divorce papers? Pirmahan mo. Ayoko, pipirma ka o idedemanda kita. Mamili ka. Umalis si Marco at hindi na lumingon. 1 taon ang lumipas. Ipinagdiwang ni Elena ang ika-70 na kaarawan ni Nanay Tessie sa isang 5-star hotel. Daang bisita ang dumalo. Sa entablado, nagsalita si Nanay Tessie. Ang dahilan kung bakit malakas pa ako sa edad na 70 ay dahil sa aking manugang. Yumuko siya ng malalim kay Elena. Elena, maraming salamat. Kung wala ka, wala ang pamilyang ito. Pumalakpak ang lahat. Nagbigayng regalo at pasasalamat ang mga taga-palengke at mga franchisee. Makalipas ang ilang araw, tumayo si Elena sa harap ng bago niyang 30 story na gusali, ang head office ng kanyang kumpanya. Pumirma siya ng kontrata para sa expansion sa Southeast Asia. Gabi na, sa isang awards night, tinawag ang pangalan ni Elena. Ang nanalo bilang Most Respected Female Entrepreneur of the Year, IC. Elena, sa kanyang talumpati, sinabi niya, ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa mga franchisee na naktiwala, sa mga taga-palengke na kumalinga at sa aking pamilya na sumuporta. Samantala, sa isang lumang boarding house, sa isang eskinita sa Maynila, pumasok si Isabel sa kanyang maliit na kwarto. Payat, walang kolorete sa mukha, inilabas niya ang isang convenience store na bento box na may expired na sticker. Habang kumakain ng malamig na kanin, tumulo ang kanyang luha. Tumunog ang telepono niya. Ang manager ng isang samgyupsal restaurant, pwede ka bang pumasok mamayang gabi? Opo. Alas 9 ang gabi.
Nakukuskos si Isabel na mga-grill pan sa sahig ng kusina. Ate, hindi pa ba tapos yan? Tanong ng isang batang waiter. Bakit ang bagal mo? Sigaw ng manager. Tanggalin mo na yung apron mo, huwag ka nang babalik bukas. Naglakad si Isabel sa gitna ng malakas na ulan, walang payong. Sa isang tawiran, nakita niya sa isang dambuhalang. LED screen sa isang gusali ang live broadcast ng awards night. Si Elena, nakangiti, hawak ang tropeo. Si Elena, hinilala bilang Most Respected Female Entrepreneur of the Year. Nabitiwan ni Isabel ang kanyang supot. Nahulog ang cup noodles sa isang luba na may tubig ulan. Napaluhod siya sa basang kalsada. Ang kanyang siga ay nilamon ng ingay ng ulan. Sa ilalim ng maningning na ilaw mula sa screen, ang kanyang anyo ay mukhang kaawa-awa. Ang maningning na ngiti ni Elena at ang kanyang miserableng kalagayan ay isang malupit na paghahambing. Kinabukasan, si Elena, kasama ang kanyang asawa, ay nasa palengke. Namimigay sila ng kakanin sa mga tindera bilang pasasalamat. Salamat Elena, congrats sa award. Salamat po sa tulong ninyo noon. Ikaw ang dapat pasalamatan. Dahil sayo, umunlad ang palengke namin. Makahawak kamay silang naglakad ng kanyang asawa. Mahal, masaya ka ba? Tumango si Elena. Oh, sobrang saya. Ang tunay na halaga ay wala sa diploma o panlabas na anyo, kundi sa puso at gawa ng isang tao. Si Elena, kahit high school graduate lang, ay nagtagumpay dahil sa kanyang sipag at kabutihan. Si Isabel, na may mataas na pinag-aralan, ay bumaksak dahil sa inggit at kasamaan. Ang mundo ay patas. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong anihin. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito sa lahat ng tahimik na nagsisikap araw-araw. Kung napakinggan niyo ang kwento hanggang sa dulo, mag-iwan lang po ang komento ng narinig ko ng maayos.